Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kabayan, sa wakas, kakausapin ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kaugnay naman sa usapin ng planong investigasyon ng ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at sa naging pahayag ng DOJ na pag-aaralan nila ang resolusyon ng Kamara na magbalik tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi na kasi ni Pangulong Marcos na hindi na tayo dapat pakialaman pa ng ICC dahil 2019 pa tayo kumalas bilang miyembro nito. Pero ang pinagtataka ng ilang grupo at ng ating mga kababayan ay bakit nagpupumilit pa ang Kamara maging ang DOJ na maghain ng resolusyon kaugnay dito. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Sa isang interview, sinabi ni VP Sara na kung anong desisyon ng ating Pangulong BBM ay dapat yun din ang masusunod kahit pa sinong miyembro ng Kamara, maging ang Senado at kahit na ang Vice President ay dapat sumunod dito. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Samantala, maging ang liderato ng Kamara na si House Speaker Martin Romualdez Jr. ay sumang-ayon na rin sa pahayag ng Pangulo. Sabi ni Romualdez kung anong desisyon ni PBBM, ayon din ang kanyang susundin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dapat na bang manahimik ang ilang kongresista at makabayan black sa pagsusulong ng kanilang resolusyon na papasukin ang Itong mga makabayan black kasi mga kaibigan, mga panggulo ay. ang ICC sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa naging posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan muli ang pag-anib ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Duterte, ginagalang niya ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero iginiit ni Vice President Duterte na maninindigan siya sa kanyang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na maliban na isang paglabag sa konstitusyon ang payagan ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas ay pangmamaliit rin ito aniya sa mga legal institution ng bansa. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Sa tanong na kung bakit tila biglang nagbago ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC, ito ang naging sagot ni Vice President Duterte. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter. Matatandaang sinabi noon ni Pangulong Marcos na anumang investigasyon na gagawin ng ICC ay isang panghihimasok sa mga panloob na usapin at isang banta sa ating soberanya. Sinabi rin ng Pangulo noon na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan.
Samantala, makikipag-ugnayan naman si Vice President Sara Duterte sa Department of Justice kaugnayan sa posisyon ng pamahalaan sa investigasyon ng International Criminal Court sa umano'y pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng kaniyang ama o dating administrasyong Duterte. Inilatag din ni Vice President Sara sa Department of Justice sa mga legal na batayan sa posisyon ng pamahalaan na hindi dapat makipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag na ito ilang araw matapos na sabihin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinag-aaralan ng kanyang administrasyon ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Subalit nanindigan naman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court na magsagawa ng investigasyon sa war on drugs ng dating administrasyon dahil gumagana naman ang sistema ng hudikatura sa ating bansa at kayang hawakan ang naturang mga kaso. Ayon pa kay Vice President Sara, iginagalang niya ang posisyon ng Pangulo na anya ay architect ng panlabas na polisiya ng ating bansa at ito din anya dapat ang maging posisyon ng lahat. Sa panig naman ng Department of Justice, una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kailangang pag-aralang mabuti ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Dapat din anya na huwag magpadalos-dalos. Ba't pag-aaralan pa, di ba? Sa sinabi na nga na hindi pa pasukin noon pa nung una. Tapos ngayon pag-aaralan na naman. Ang gulo talaga, ano? At seryosong pag-aralan ang ating magiging direksyon, imahe at pagkakakilanlan at hindi dapat kumilos sa isang direksyon dahil lamang sa mga resolusyon na inihain ng mga mambabatas. Matatandaan kasi na noong nakalipas na linggo, naghain si Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ng isang resolution na naghihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, kaugnay pa rin yan sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Vice President Sara Duterte, meron po itong sasabihin sa Department of Justice. Ano kaya ito, no? Kaugnay pa rin po ito sa issue ng International Criminal Court, yung kanilang plano na pag-iimbestiga, no, dito sa naging war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano kaya sasabihin dito ni Vice President Sara Duterte? Doon nauna na siyang nagbigay ng opinion, naglabas na po siya ng pahayag ng kanyang saloobin patungkol po dito at kung inyong natatandaan, na-topic na rin po natin yan, malinaw naman yan na sinasabi ni Vice President Sara Duterte no, na ang ating Presidente, si PBBM na mismo, meron na siyang point dito, meron na siyang stand dito sa usapin na ito, no? Dito sa issue ng investigasyon ng ICC. Unang-una, wala talaga itong jurisdiction dito sa Pilipinas. Vice President Sara Duterte will insist to the DOJ or Department of Justice that the Philippines should not cooperate with the International Criminal Court in its investigation of killings attributed to the past administration's war on drugs. Yan ka-coffee yung pagtitiyak dito ni Vice President Sara Duterte. Walang karapatan ang ICC na magsagawa ng investigasyon dito. Bakit nga nabubuhay itong issue na ito? Kasi matagal na itong issue, di ba? Nabuhay ulit yan noong may nag-file ng mga resolution dyan sa House of Representatives. So parang binabalikan nila, ginagantihan nila itong si Vice President Sara Duterte. No? Malinaw naman yan na yan ang stand ni Pangulong Bongbong Marcos. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Yan po yung pahayag dito ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang side naman dito ng Kongreso, no, ng House of Representatives sa pangunguna po ni Speaker Martin Romualdez, malinaw naman ka-comfy na sinasabi niya na susundin niya kung ano yung magiging polisiya dito ng executive. In this case, ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto ng presidente natin ito, kung gusto ng limang mambabatas dyan sa House of Representatives, sinadya dyan po ang House Speaker. Definitely, hindi po magpo-prosper, hindi magde-develop iyang plano na yan. No? Kahit may resolution pang ilabas ang House of Representatives dyan, hindi pa rin po magde-develop itong gusto nila na magkagaroon ng investigasyon muli ang ICC dahil malinaw na malinaw, walang jurisdiction at gumagana yung justice system dito. Totoo yan, no? Kahit magkasundo pa itong Kongreso, no, itong Senado at itong House of Representatives, kahit napakaraming resolution pa ang gawin nila dyan, ang final say dito, ang presidente pa rin po, si PBBM pa rin ka-coffee, ang magsasabi dito, sige, i-allow na itong ICC. Magbabago ba yung isip? As of the moment, hindi ka-coffee. Naka-fix ang ating presidente. Kasi yung mga basihan niya, yun din naman sa tingin ko, sasabihin din ng kampo ni Vice President Sara Duterte, once na kinausap nila
itong Department of Justice, yan din ang sasabihin nila dyan. Itong mga legal basis nila kung bakit walang karapatan o dapat hindi manghimasok itong ICC dito sa Pilipinas. Seryosong pag-aaral ang kinakailangan dyan kasi parang gagawin tayong katatawanan dyan. In a way, parang gumaganti lang sa previous administration kasi nag-withdraw na nga and then babalik, no? Parang yan ang ating nababasa dyan. And I don't think during the term of President Marcos, ibabalik tayo dyan sa ICC. Di na tayo dapat padalos-dalos. Yung ating pagkabansa ay pagkakabahid. So yan, sinabi po dito ni Remulla sa kanyang interview sa reporter. We have to look up our direction, our image, our identity seriously. Di tayo pwedeng patalon-talon lang, padalos-dalos. Di porke sinabi ng mga kongresista sa kanila na may mga resolusyon na dapat tayong kumilos sa isang direksyon, mangangahulugan na yun na ang gagawin natin for dito kay Remulla. Totoo. Kung tatlo lang yan, 2 resolusyon lang yung final dyan. Definitely, may mga supporters yan, no? May ilang mga mambabatas na sumusuporta sa resolusyon na i-final ng ilang mga kongresista. Pero hindi ibig sabihin na yan na yung magiging direksyon, na yan na yung magiging polisiya ng ating bansa. Dahil presidente pa rin po ang magdidesisyon dyan. Pero sabi naman ng House of Representatives, hindi po nila priority yan. Diba? Nandiyan lang yan, resolution, sabi nga ni PBBM sa kanyang interview, parang lang yan, simpleng manifesto lang yan, no? Pagpapahayag lang yan ng saloobin ng ilan nating mga mambabatas. So kung yan magiging track, yan ba yung magiging direction ng administrasyon natin? Abay malabo po, hindi po yan yung magiging kakatakbuhan ng foreign policy ng bansa natin. Dahil sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, ang chief architect ng foreign policy ay ang presidente, hindi ang kongreso, no? Hindi ang House of Representatives, hindi si Martin Romualdez, hindi si Zubiri o hindi ang Senado. Tapos na. Mga kabayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.